Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Kamusta na po kayo? Kayong lahat dyan sa Paisawan, Bagak, Bataan. Doon sa mga kapatid natin sa mga taga Malabon, ano? At sa lahat ng mga taga Bagong Baryo. No? Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan. So bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Amang mapagmahal na nasa langit, lumalapit kami sa iyo sa mga oras na ito. Humingi sa iyo ng pagpapala at tulong habang kami nagtitipon para makinig ng iyong salita. Nananalangin kami para sa iyong patnubay sa mga bagay na nasa aming mga kamay at hinihingi namin na maliwanag yung ipakita sa amin kung paano namin tatahakin ang aming mga gawain na kasama ang espiritu ng galak at kasigasigan. Tulungan mo kaming managumpay sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po ang aming dalangin sa kanyang pangalan. Amen. So magandang umaga pong muli. Alam nyo, ang paksang tatalakayin natin ngayon ay napapanahon po. Alam kong iba sa inyo ay alam ang kung ano tinutukoy ko. No? Ito po ay may kinalaman sa Disyembre 25. Marami kasi ang nagtatanong sa akin kung ang kapanganakan nga ba ni Jesus ay December 25. No? Magandang tanong ito no? Ito ang matagal ng mga paksa na hindi iniintindi ng tao. Alam nyo, nahirati na sila sa petsang ito. No? Pero, Disyembre 25 nga ba ang kapanganakan ni Jesus? Ano sa palagay nyo? Alam nyo, marami ang magtataas ang kilay pag sinabi kong hindi. Alam natin na ang Disyembre 25 ay walang kinalaman po sa kapanganakan ni Jesus. At itinalaga lamang ng tao. Ang tao lang may gawa niyan no? Wala po. Hindi po totoo yun. No, ha? Tulad ngayon, mabilis na naman bumubulusok ang Kapaskuhan sa kabila ng mapanganib na banta ng sakit natin ng COVID-19. Hindi pa naman po umaalis ang COVID, no? Magaganda po ang mga dekorasyon, alam nyo, sa loob ng mall, mga tugtugin, at kabi-kabila po on sale. Parang walang COVID, no? Wala na rin tigil ang mga Christmas advertisement sa mga telebisyon. Alam ba nyo yun? No? At ganun din sa iba't ibang mga media platform. No, ha? Sa mga online TV naman, simula pa po noong buwan ng Enero hanggang ngayon po, buwan ng Disyembre, panay po ang sale. Meron 10-10, merong 11-11, meron 12-12. Walang katapusan. No? Buwan-buwan hindi natatapos ang mga sale, kaya naisip ko na hindi totoong naghihirap ang bayan natin Biro niyon. Ano pa ang susunod pagkatapos nito? Pagkatapos ng Pasko, New Year, tapos Valentine's Day, tapos araw ng mga lolo at lola, araw ng mga nanay at tatay, at marami pang iba, etc., etc. Samantala, magsisimula na naman ang mga simbang madaling araw, no ha? Ang puto bongbong at ang bibingka. Ano na kaya mangyayari sa social distancing, no? Yung face mask at yung shield, no? Saan kaya maring magmula ang sakit na nakakahawa, no? Ang hula ko, di saan pa, kundi doon sa mga mataong lugar, no? Sa loob ng mga mall, sa mga pamilihang bayan tulad ng Divisoria, at saka malalaking simbahan. Doon po magsisimula uli yung sakit niyan. Kaya asahan natin, natataas po ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bagong taon. No? Lahat ito ay dahil sa buong buwan ng Disyembre. Alam niyo? No? Ito po yung buwan na ipinagdiriwang ng mga tao na kapanganakan daw ni Kristo. No? Ngayong umaga, dahil ang Disyembre 25 daw ay birthday ni Jesus, no? Bayaan yung ihatid ko po sa inyo ang isang mahalagang paksa na pinamagatang ang biyayang mula sa langit. Iyon. Basahin po muna natin ang mga talata mula sa aklat ng Lucas, no? Bilang panimula. Lucas, kabanatang 1, 67 hanggang 69. Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan.
nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Yan po yung unang-unang talatang binasa natin sa umagang ito. Ito po ang ating paksa ngayon, ang biyayang mula sa langit. Pero bago po yan, pag-usapan pa natin ng konti yung tungkol sa Kapaskuhan. No, ha? December 25 nga ba ang kapanganakan ni Jesus? Kaya ang buong sanlibutan ay naghahanda sa araw na ito. No? Sa tingin nyo, nabibigyan ba ng halaga at karangalan si Jesus sa mga paghahandang ginagawa ng tao? Ano sa palagay nyo? No, ha? Siya nga ba ang sentro ng lahat kung bakit ganito kaabala ang mga tao sa mga gantong kapanahunan? No? Ano kaya ang kaugnayan ng paghahandang ito sa ating Panginoong Jesucristo? Sa totoo lang, kahit saan natin tingnan, wala pong kinalaman si Jesus sa Pasko. Wala po. Wala. No? Bumaling ang mga tao sa mga bagay na wala namang kaugnayan sa Pasko. No? Halimbawa, ang reunion, yung mga Christmas party, exchange gifts, di ba? Ano pa ba? Noche Buena, tama ba? Noche Buena, tama, Noche Buena, at saka yung Medianoche, yung Christmas tree, di ba? Mga bagong kasuotan, etc. No? Saan po nanggaling ang mga tradisyong ito? No? Hindi ba sa mga tradisyong gawa ng tao? Pansinin niyo, no? Pinagyayaman natin ang mga tradisyon na gawa ng tao. Merong handaan, no? Sino ba ang pinaghahanda natin? Si Jesus? Well, unang-una, hindi niya kaarawan ang araw ng Pasko. Hindi po niya kaarawan. Sa katunayan, no? Wala tayong mababasa sa Biblia na December 25 ang kaarawan ni Jesus. Saliksikin niyo. Wala kayong makikita. Hindi lang yan. Kahit minsan, hindi nagdaos ng kaarawan ang Panginoong Hesukristo. Maging ang mga magulang niya, hindi siya ipinaganda ng birthday. No? Wala tayong mababasang ganyan sa Biblia. Masyadong marunong ang tao. Inimbento ng tao ang Pasko para sa kanilang sariling kapakanan. Di ba? Yung mga gusto nila, yung mga plano nila, programa nila, sila yun. Ang mga malalaking mga ngalakal ang nakikinabang sa panahon ng Kapaskuhan. Di ba? Binibenta na yung mga kalakal nila, panay ang sale, katulad ngayon. Lubog na naman sa utang mga tao pagdating ng bagong taon. Diba? Maliwanag sa mga mananampalataya na ang Disyembre 25 ay hindi araw ng kapanganakan ni Jesus. Malinaw yan. Tanungin mo sa mga born-again Christian. Wala pong ganyan. Katunayan, sila-sila lang ang may gusto niyan. No? Silang nagkakainan at mga nagiinuman at nagsasaya. Pero makikita mo, wala naman si Jesus sa gitna ng kanilang pagtitipon. No? Wala si Jesus sa kalagitnaan nila. No? Marahil, kung meron tayong dapat na gunitain, eto, tingnan nyo kung meron tayong dapat na gunitain at pasalamatan sa buhay na ito, hindi ang Pasko, kundi ang mapagpalang sandali noong bumaba ang Panginoong Jesus. Di ba? Bumaba ang Panginoong Jesus na nagkatawang tao, no, upang tubusin tayo sa tiyak na kamatayan, no? At ipinagkasundo sa Diyos Ama. Yan ang pasalamatan natin, no? Ito ang pinakamahalaga sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, no? Isang espesyal na araw na naghatid ng kagalakan at kapayapaan sa bawat mamamayan ng mundo. Yan ang pasalamatan natin. Siguro yan ang i-celebrate natin, no? Iyan ang biyayang hatid ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat tao. No? Kaya hindi po December 25 at ang eksaktong petsa ay hindi naman talaga mahalaga. No? Ang mahalaga ay, gaya na sinasabi ko, maluwalhating dumating si Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao, ipinanganak sa munting sabsaban, nabuhay, namatay, at muling nabuhay, at umakyat sa langit, at isang araw ay babalik. Isang araw ay babalik upang sunduin ang mga mananampalataya sa Kanya. Sa ngayon, kapiling natin siya sa Espiritu at katotohanan.
Kailangan maglinaw ang isip natin. Huwag tayong sunod na sunod sa mga tradisyon. Ang daming mga mahihirap na parang iniinggit natin, di ba? Yung mga meron, nakakabili ng mga bagong damit, bagong sapatos, yung mga mahihirap patingin-tingin lang. Yung mga meron, naghahanda ng masarap na pagkain, gayong mga maralita at tukha, walang makain. Alam siya. Puntahan natin ang Roma number 1. Ang tagapaghatid balita ng Panginoon. Puntahan natin yung letter A. Hinulaan ng propeta. Yan. Basahin natin yung aklat ng Isaias sa 9:6. Sabihin niyo ako. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Alam niyo, hinulaan po ni Isaias ang unang pagdating ng Mesiyas. No? Eksakto. Ang mga tapat sa Israel ay, alam niyo, matagal na panahon naghintay po sila, no? Sa kanyang pagdating. At sa takdang araw at panahon, mga kapatid, siya ay dumating gaya ng ipinangako. Mapapansin natin na walang petsa po ang pagdating niya. Doon pa lang sa umpisa pa lang makikita mo na walang petsa. No, ha? Ang isa sa mga tagapaghatid balita ay ang propetang si Juan Bautista. Ang mga magulang nito ni Juan Bautista ay tumanggap ng himala na kagalingan upang maipanganak po si Juan. Alam niyo, hindi kasi sila magkaanak dahil sa katandaan. No? Ganito po sinasabi ng kasaysayan sa Lucas, kabanatang 1, 13 hanggang 15, karugtong ang 17, ang 18 hanggang 20. Tunghayan natin. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Si Zacarias po ang ama ni Juan Bautista. No? Matagal na panahon wala silang anak ni Elizabeth. Kaya ang nangyari, nanalangin po siya sa Diyos, at ang panalangin iyon ay dinig naman ng Diyos. Ito po nakasulat sa verse 14. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanilang mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Alam niyo, takang-taka po si Zacarias doon sa sinabi ng anghel, no? Alam niyo, ang mag-asawang Zacarias at Elizabeth ay hindi po talaga makapaniwala na magkakaanak pa sila. Ang tagal na panahon naghintay sila eh. Ngayon tumanda sila, ngayon pa ba sila magkakaanak? Kaya, nung nagsasalita yung anghel, hindi siya makapaniwala. Sabi po sa verse 18 ganito, sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko pong matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na, at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Ngunit, dahil sa hindi ka naniniwala sa mga sinasabi kong matutupad pagdating ng taktang panahon, ikaw ay magiging pipi. Hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. Yun. Naging pipi po si Zacarias dahil sa hindi niya ganap na pinaniwalaan ang sinabi sa kanya ng anghel. No? So, naging pipi siya sa loob ng 9 na buwan. No? At matapos na maipanganak si Juan, no, na nauli ang kanyang dila.
at nagsalita siyang tulad ng isang propeta. Para siyang propeta. At ganito po ang sinabi niya mula po sa aklat ng Lucas 1:68. Basahin natin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Tinulungan niya at pinalaya ang kanyang bayan. Alam niyo, si Zacarias po ay napuspos ng banal na espiritu. Alam niyo, yung mga sinabi niya, hindi naman magmumula sa sarili niyang isip yun eh. Kaya nga napuspos siya ng espiritu. Bilang mananampalataya, alam niyo, ako man ay nakikigalak at nakikiisa sa mga hinugasan ng dugo ni Kristo na ngayon po ay nagkamit ng kapatawaran. Kasama ang milyong-milyong narito pa sa daigdig na nagsasabing purihin ang Panginoon. No? Ang sarap kasi. Dati kang marumi, hinugasan ka ng banal na dugo ng Diyos at ikaw ay nilinis at pinawalan sala ng Diyos. Ang sarap, di ba? No? Purihin natin ang Panginoon. No? Sinasamahan ko rin si Haring David sa pagpapala at pagpupuri sa ating Panginoon. Ganito naman po kasi ang sinabi ni Haring David sa Aklat ng Awit, 103 mula 1 hanggang 5. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at lahat ng nasa aki magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. No? Alam niyo, marami tayong dapat na ipagpasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang habag at sa kanyang pag-ibig. Alam niyo, mapagtiis siya. No? Ang salmista po ay patuloy na nagpupuri at nagpapala sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan at habag. No? Maraming tao po kasi, no, nakakalimutan ang mga benepisyo ng Kalbaryo. Ano ba yung mga hinatid na ito ng Kalbaryo? No? Mas naalala pa nila yung Pasko. No? Mas naalala pa nila yung exchange gift sa December 25. No? So, hindi nakakalimot ang salmista. Nakikigalak ito sa mga pagpapala ng kapatawaran, kagalingan, at proteksyon. Ang sabi nga po ni Haring David sa awit 34, 1 hanggang 4, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya, hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay hayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Kita niyo po si David po ay nakapagsasalita ng batay doon sa kanyang karanasan. Nakita niya ang katapatan ng Diyos. Nakita niya kung paano siya itinawid ng Diyos, kung paano siya inalgapayan sa lahat ng kanyang pakikibaka sa buhay. No? Punta natin yung letter B. Patuloy na pagpalain at purihin ang Diyos. Puntahan po natin yung number 1. Sapagkat siya ay karapat-dapat. Alam nyo, tayo mga Kristiyano, dapat natin tularan ang unang church na pagpalain at papurihan ang Diyos. Alam niyo, tinawag po ni Zacarias na pagpapala ang Diyos. Bakit? Sapagkat dinalo ng Diyos at tinubos ang kanyang mga nilikha. Ganito po ang sinabi ng Biblia sa awit 102, talatang 18. Ito'y nasusulat upang matunghayan. Susunod na lahing di pa dumarating, ikaw nga, o Yahweh, ang siyang pupurihin. Nakita nyo na? No? Ikaw, Yahweh, ang pupurihin. No? So, narito ang dahilan kung bakit kailangan natin purihin ang Diyos ng madalas. No?
Araw-araw, regularly. Dapat pinupuri natin siya. No? Basahin pa natin ang isa pang aklat. No? Awit, 102, mula 11 hanggang 20. Mula sa itaas, sa trono mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Alam nyo, imposibleng hindi natin purihin ang Diyos kung titimbangin natin ang lahat ng mga bagay na ginawa niya para sa atin. Imposibleng hindi natin siya purihin. Ikaw at ako, kayo mga nanonood, marami kayong karanasan tungkol sa mga ginawa ng Diyos sa buhay niyo. So, patuloy tayong tinitingnan ng Diyos para katagpuin ang ating mga pangangailangan. Araw-araw. No? Iniingatan niya tayo, pinapagaling niya tayo, pinagpapala niya tayo. Hallelujah. Kaya napakalaking insulto na sabihin mo na ang December 25 kapanganakan ni Jesus. Walang bait ang mga taong ito. Hindi man lang nila sinaliksik kung hindi man lang nila binasa sa Biblia kung talaga bang December 25 ang kapanganakan ni Jesus. Di ba? Napakalaking insulto. Isipin nyo nga, si Jesus di nag-celebrate ng birthday niya. Ang mga magulang niya, hindi siya pinaganda sa kanyang kaarawan. Wala kayong mababasa. Nung magkakasama sila ng mga alagad, hindi po naghanda ang alagad na, ipaganda natin ang Panginoon ng birthday niya. Di ba? Ikaw, kumuha ka ng kambing. Ikaw, kumuha ka ng ano. Wala pong ganyan. Wala. Sapagkat hindi mahalaga ito eh. Ang mahalaga, dumating ang Panginoon, ang dakilang manunubos, ang dakilang tagapagligtas. Yan ang pasalamatan ng tao. Celebrate na celebrate, wala naman si Jesus sa gitna nila. Sila-sila lang, naglalasingan pa. Di ba? Sayang. No? Puntahan natin yung sinasabi sa number 2. Magalak at magpuri sa Diyos ng may malakas na tinig. Ayan. Malakas na tinig. Ha? May mga tao, alam ba niyo, na pinagtatawanan tayo mga mananampalataya dahil malakas at maingay daw tayo magpuri sa Diyos. Di ba? Yung mga lingguhang gawain natin, di ba? Maingay tayo, palakpakan tayo, purihin ang Panginoon, parang sigawa, di ba? Hindi na naintindihan yun eh. Ang tingin nga nila, hindi ito tama. Mga abnormal tayo. Ang may sasagot ko lang, simple-simple. No? Ang sagot ng Panginoong Hesus, ganito, tingnan natin, yung sagot ng Panginoon sa mga kritiko niya. Basahin natin sa Mateo 22:29. Sumagot si Jesus, maling-mali ang iniisip ninyo, palibasay hindi nyo nauunawaan ang mga kasulatan niyang kapangyarihan ng Diyos. Kita nyo na. So bakit masaya ang mga Christian? Kasi alam natin na siya yung tagapagligtas eh. Pinupuri natin siya, sinasamba natin siya. Siya yung sentro ng ating pedestal. Alam niyo yun? Yung mga mananampalataya kasi ang nakakaunawa sa mga salita ng Diyos. No? Kaya, sapagkat ang Biblia mismo ay sumisigaw at hitik na hitik sa kagalakan at pananabik na magpuri sa Diyos. Alam niyo, itong pandemyang to, naghatid ng pananabik sa puso ng mga Kristiyano to. Biro mo, hindi na kami talaga makapagpalakpak ng malakas, awitan, di ba? Yun ang problema ng pandemya. No? Pero di bale, may awa at tulong ang Diyos at isang araw, magpupuri tayong sama-sama, maglulundakan tayo sa tuwa at galak. Alam niyo po yun, no? At yung alam niyo yung mga nakaranas ng biyaya ng Diyos na nakakita ng kanyang kapangyarihan, no, ay masayang-masaya sa kanilang pagpupuri sa Diyos. Hindi mo sila mapipigilan. Alam niyo yun? Sinabi ni Jesus ito eh, kung sino man ang pinatawad ng lubos ay iibig ng lubos. Basahin natin yung Lucas 7:47. Kaya sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya.
Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang nadaramang pagmamahal. Sabi sa wikang English, "Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven. For she loved much, but he who is forgiven little, loves little." No? Huwag nating kalimutan na kailangan tayong magbalik ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. In everything, give thanks. No? Maraming tao, hindi nararanasan ang mga himala ng Diyos dahil hindi sila naniniwala sa kanyang kapangyarihan. Sa makatwid, walang dahilan para magpuri sila sa Diyos. Pero tayong mga nakaranas ng kanyang kapangyarihan, siyempre, marapat lamang na magpuri at magpasalamat sa kanya. Amen po ba? Di ba? Punta natin yung letter C, no? Dinalaw at iniligtas niya ang kanyang bayan. Yun. No? Number 1, paano niya sila dinalaw? Nang bumaba si Jesus sa lupa, no? Noong ang kabanalan ay makipagniig sa sangkatauhan, noong ang ganap at banal ay dumating sa sanlibutan upang baguhin ang mga hindi ganap, dito nangyari ang himala. No? Siya na mayaman ay naging mahirap upang tayong ay gawing mayaman. No? Maraming tao hindi rin maintindihan yan kasi nasa isip nila puro pera. Ganito ang isinulat ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang liham sa mga taga-Korinto. Tunghayan po natin. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit na mayaman, naging mahirap siya upang mapayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Nakita nyo? No? Hindi naintindihan ng tao yan, no? Pag sinabi mong yaman, pera agad nasa isip. No? So, punta natin number 2. Paano ito nangyari? Yun. Paano nangyari? Nangyari ito nang bumaba si Jesus sa lupa mula sa langit. Pwede nga gawin ng pelikula yan, no? Nang humalik ang langit sa lupa. Ganda pa magata, no? Biro mo yun. Tinubos niya ang mga makasalanan. Biro mo yun. Siya na makapangyarihan, nagpakumbaba, bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Pinagaling yung mga may sakit, binago ang landas ng buhay ng mga tao, inayos siya ang mga nasira at ginawang bago. Pambihira. No? Itong gunitain mo sa season na ito, huwag yung kung ano-ano. Ha? Baka kasama ka sa bang naghahanda-handa, noche buena. No? Balikan mo yung kasaysayan. Balikan mo yung sino nagligtas sa'yo. So, paano ka naging malaya? Ba't hindi ka na uhusgahan ng Panginoon ngayon? Bakit? Nakita mo, sino may gawa niyan? Huwag tayo makakalimot, no? Ano sinabi ni Juan sa 10:10, ikalawang bahagi? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Kita mo na? Yan ang ipinarito ng Panginoon para tayo magkaroon ng masagana at ganap na buhay. Nararanasan mo ba ngayon yan? Meron pa. Sa unang 1:3-8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kita mo? Ba't hindi mo pasasalamatan ng Diyos? Ba't hindi mo pararangalan si Jesus? Bakit? Yung dyablo lang ginawa yan, kundi pahirapan tayo. Dumating ang Panginoon para maging malaya tayo. Di ba? The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Malaya ka na ba? Naparito, no? So, naparito siya. Number 3, bakit kailangan pumarito siya? Paglilinaw pa. Bakit? Naparito ang kaisa-isang anak ng Diyos upang tubusin si Adan at ang makasalanang lahi nito. Napag-aralan niyo yan noong nakaraang Miyerkules. Di ba? Bakit po? Upang katagpuin
ang mga hinihingi ng banal na katarungan at upang ihandog ang kanyang sarili upang magkaroon tayo ng buhay. Yan. No? Itong paksang ito maganda. Ito ang dapat na pagbulay-bulayin natin sa buong season ng December. No? Huwag yung mga 10, 10, 11, 11, 12, 12. No? Tingnan natin yung sinasabi ni Isaiah sa 53:4 hanggang 5. No? Basahin natin. Tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala natin ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sino may kasalanan? Tayo. Mula sa lahi ni Adan. Di ba? Kaya ang Diyos nung maparito siya, para tayo makalaya, no? In order for us to become free, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Di ba? Kaya talagang, ang sarap magpuri. Matapos lang itong pandemyang ito, well, kahit naman ngayon may pandemya, hindi mapipigilan, nakakaawit na tayo, di ba? Ha? So, sino ang makakapagpahayag ng mga pagpapala ng Diyos? Di yung mga tumanggap ng kanyang di mailarawang kaloob. Tayo. O sino yung recipient? Di ba? Yung mga nagbalikwas at mga nagpakumbaba, no? Hindi kayang ipaliwanag ng mga salita ang inihatid na kapayapaan at katahimikan ng Panginoon sa ating mga kaluluwa. Minsan na yan. Iniisip ko yan Sabi ko, ano kaya kung di dumating ang Panginoon sa buhay ko? Ano kaya? Di ba? Kaya, galak ang dumaloy sa puso ng mga tumanggap ng Ebanghelyo ni Kristo. Naangkop ito sa kanyang mga pangako at mga nananampalataya sa salita ng Diyos. Alam niyo, ito po yung hiwagang nagbalik ng kanilang kalusugan at lakas. No? Ang kabutihan, ang habag, no? Pagtitiyaga at kahinahunan na nagmula sa prinsipe ng kapayapaan. No? Mga taong nagpasako po sa kanyang kalooban, isang bagay na ito yung mga hindi maunawaan ng tao. Alam niyo, hanggang ngayon po, kahit na advanced na sabi natin ang technology, ang science, no, hindi pa rin maintindihan ng tao to. Alam niyo, wala nang ibang mensahe na maghahatid ng labis na kagalakan na tulad natin ng makalangit na panauhin. No? Nagmula sa kaluwalhatian upang tubusin ang mga makasalanan. Upang bawiin mula kay Satanas ang kontrol sa mga kaluluwa at buhay ng mga ligaw. Walang pag-asa at mga di nakakilala sa Diyos. Walang kinalaman ang araw ng Pasko. Natatawa ako. Kasi alam niyo kung bakit? May mga kaibigan ako na tutol sa akin na bakit daw ganun, walang Pasko. Ito mga ito, parang mga nadaanan ng musiko na pasabay sa musiko. Ayun na, Pasko na. No? Alam niyo, wala nang ibang mensahe na mas hihigit pa o mas mahalaga pa kaysa ginawang pagtubos ni Kristo sa krus. Wala na po. Wala na pwedeng pumantay diyan. Ang mabuting kaligtasan ginawa ng Diyos, no? Sa mga naguguluhan, mga nababalisa at mga nadayang sangkatauhan. Alam niyo, ito ang ultimong mensahe ng pinakadakila sa lahat ng mga katotohanan. Alam you know what? The Bible tells us to shout it from the housetops. At kung isasalin natin ito, no, sabi ito, ipabatid nyo sa lahat. Sabi sa Mateo 10:27, basahin natin. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Naintindihan niyo ba yun? Ha? Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga
Ha? Sinasabi niyo sa dilim, ay ulitin niyo sa liwanag. At anong sabi? At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Gusto niyo malaman na ibig sabihin nito? Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Yan po yun. No? Yan po yun. Shout it from the housetops. No? Simple lang po ang nais na ipakahulugan ng mga talatang ito. Siguro, tingnan pa natin kung anong pwede natin sabihin tungkol dyan. No? Huwag ninyong itago ang inyong liwanag. Yung liwanag niyo, huwag niyong itago o takpan ito. No? Sa halip, hayaan niyo itong magningning. No? Ipabatid niyo sa mga tao na buhay si Jesus sa inyong mga puso. Ipabatid niyo sa kanila, sa buong sanlibutan na si Jesus ay buhay at nahandang iligtas sila sa bawat kasalanan, kahirapan, pang-aapi, at takot. Jesus is alive. Tandaan ninyo yan. No? Sabi sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Meron pa. Sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kita niyo po. Lahat yan. Sama-sama po yan. Sa simula pa lamang, yan na po yung grand program, plano ng Diyos. Ang iligtas ang mga taong kagaya mo at kagaya ko. Alam niyo? Yan ang pagbulay-bulayan mo. Yan ang pag-aralan mo. Nararamdaman mo ba ang Panginoon sa puso mo? Nararanasan mo ba siya sa buhay mo? Ganito yung imbitasyon niya sa mga nanlulupaypay. Ang galing. No? Naging bahagi ang buhay ko nito eh. Sabi po sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luba sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Sino ka man, kahit saan ka pagaling, kung nakakadama ka ng paghihirap, ng kabigatan sa iyong mga pinapasan, ang ganda ng kanyang invitation. Bibigyan kanya ng kapahingahan. Magtiyaga ka lang makinig at manood lagi sa programang ito dito sa channel ng YouTube. Marami kang matututunan at marami kang matutuklasan. At malalaman mo na ang December 25 pala ay hindi birthday ni Jesus. Okay? Ang mga salitang ito ni Jesus, ang mabuting balita. No? Juan 6:37, ang sabi niya, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Yan po isang matibay na garantiya. Kung lalapit ka sa Panginoon, kahit sino ka, kahit anong kalagayan mo, hindi ka niya itataboy. Hindi ka niya tatanggir. Number 4, wala nang iba pang mensahe na makahihigit at kailangan. Sinasabi po ng Biblia sa Juan 4:35-36, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinug na ang trigo at handa ng anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. Nakita nyo? Para sa mas lalo nyo ikaliliwanag, muli ganito po ang pinapaalala sa atin ni Jesus. Juan 9:4. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin
habang umaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Yun. Meron pong sense of urgency. No? No? Gaano natin pinahahalagahan ang mga pangako ng Diyos sa atin? Gaano natin pinapahalagan to? No? Hinahayaan ba nating makakilos siya ng buong laya sa ating mga buhay? Nagagawa ba ito ng Panginoon sa atin? Nais ba nating maging epektibo bilang mga saksi doon sa mga ligaw, nangangailangan, mga taong may sakit at nababalisang sanlibutan? Tayo ang gagamitin. No? Tayo mismo, tayo mga iniligtas. So, kailangan nating ihatid ang mensahe ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos sa mga taong yan. Yung mga ligaw, yung mga hindi nila alam, yung mga nakakalat. Ano niyo yun? Ito ang mahalaga sa ating panahon. Ito ang napapanahon. Huwag tayong maging matamlay sa ating mga pagpapahayag ng Ebanghelyo doon sa mga tao. Kailangan masigla at maliwanag. Si Jesus ay naparito sa libutan upang hanapin at iligtas ang mga taong ligaw. No? So, batid natin na may isang daan na patungo sa langit at si Jesus po ang daan na yan. Siya ang daan na yan. Paalalahanan natin ang ating mga sarili. No? Isang natatanging buhay, di magtatagal ay lilipas. No? Yaon lamang na mga ginawa ng Diyos ang madanatili. Tandaan niyo yan. Ulitin ko. No? Ang Pasko ay inimbento ng tao. No? At ang Disyembre 25 ay wala po kinalaman sa kapanganakan ni Jesus. Yan po yung maliwanag na maliwanag. Ang Jesus ng Biblia ay nagbigay ng buhay at kaligtasan sa mga tao. No? Kailangan makita ng tao na nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Di ba? No? Kung mayroong ipagdiriwang ang tao sa panahong ito, kailangan pagdiwang nila ang pagdating ng dakilang tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan ay pagdiwang natin. Thank you, Lord, dahil dumating ka sa buhay namin. Dumating ka sa gitna ng pag-aalala. Dumating ka sa gitna ng kaguluhan. Dumating ka sa gitna ng kasamaan. At nandito ka para iligtas kami. Yan ay pagdiwang natin. Pwede tayong mag-ahawitan yan. Yan ang matutuwa ang Diyos pagka ginawa natin yan. Pero kung maghahanda kayo, magkakain na kayo, magpapakabusog kayo, at maglalasingan kayo, at tapos wala naman nangyayari. Wala po. Yan ang pag-aralan nyo. No? Ang kapaskuang ito, ay inimbento lang ng tao yan. Wala po yan. Katunayan, kalungkutan yan sa puso ng mga mahihirap. Alam mo yung mga mahirap siguro, pag kinakausap yung mga anak nila, anak, pasensya ka na muna, ha? Walang pera ang papa mo eh. No? Magtiis ka na muna. Mama, ba't yung mga kalaro ko, may mga bago silang sapatos, may bagong damit sila. Pasensya ka na. Kasi mayaman sila, tayo mahirap eh. Bakit ginawa ng Diyos yun? May mayaman, may mahirap. Kita nyo na. Paano nyo papaliwanag sa mga bata yan? Sinanay nyo kasi sila sa Pasko. Kita nyo? Diba? Kalungkutan yan sa mga mahihirap. Pira mo. Yung mga mahihirap, iikot, maki-Christmas carols. Nakakapit doon sa may mga gate ng bahay ng kinakaroling nila. Tapos makita mo sa loob, may mga lobo, may mga turotot. Ang sasarap ng pagkain. Tatakam may mga bata sa labas ng gate. Namamalibos, nanghihingi ng... Tapos sasabihin, thank you, thank you. Pero mo yun. Nakikita ng mga batang ito na may maralita na ang laki ng agwat ng mayaman sa mahirap. Kasi lalo pong nakikita ng tao yan eh. No? Tapos naghahanda ng wala namang kabuluhan. Hindi niya? Ba't hindi ka
humanap ng tao. Maring kapitbahay mo lang. Maring kadikit lang ng bahay mo yan eh. Bakit hindi mo puntahan at kausapin, dalhin sa kanyang mabuting balita? Na ang magandang balita, hindi yung December 25. Ang magandang balita, nasa sanlibutan na ang salita. Ang Diyos na nagkatawang tao. Narito siya sa piling natin at sinasamahan tayong lahat. Sa umagang ito, marami pang mga linggo ang darating bago matapos ang buwan na ito. Panalangin nyo na sana ay kumilos ang Diyos at matapos ang buwan na ito na maging mas maliwalag sa tao kung ano ang Paskong, ano ang December 25. Nananalangin ako para sa iyo at sa iyong pamilya. Nais ko kayong ipanalangin sa napakagandang handog ng Diyos sa ating lahat. Walang iba kundi si Jesus. No? Huwag tayong padala sa mga pinagkakaabalang ito ng mga tao sa mundo. Huwag kayong makisali riyan. Sobra-sobra na yung dumating sa atin, alam niyo. Sobra-sobra na. Sa halip, ituon natin ang ating mga mata kay Kristo. Sa Kanya katumingin. No? Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sana sa mga darating panlinggo ay magkaroon tayo ng mga mensaheng may kaugnayan dito sa mga tradisyong ginawa ng tao. Pag-isipan nating mabuti, no? Gaano ba kahalaga sa iyo ang Panginoong Hesukristo? Naalala pa ba yung araw na katagpuin ka niya? Naalala mo pa kung ano ang kalagayan mo nang datnan ka ng Panginoon? Naalala mo pa ng mga panahong yon, nasa lusak ka, nasa maruming pamumuhay. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo, na hindi mo namalayan. Marahil gumamit siya ng ibang tao. Marahil lasing ka nang dumating siya. Marahil nagsasaya ka sa isang party. Marahil nasa bahay pasugalan ka. Hindi mo namalayan nang dumating siya. Pero isang araw, gumamit siya ng mga tao. Inakay ka sa pamamagitan ng kanyang salita. Dumalo ka sa isang church, bagong-bago. Nagtataka ka bakit ibang-iba ang postura ng church na ito. Hindi ito church na pangkaraniwang nakikita mo. Nakita mo na may init ang mga tao. Damang-dama mo ang paanyaya nila sa iyo. Naalala pa ba ang araw na yon? For the first time, ngayon ka lang nakaranas ng ganito, parang napaka-importante mong tao. Ang Diyos ang may dala sa iyo sa loob ng church na yan. Maganda ang plano niya. At ang planong yan ay binubuo niya sa buhay mo ngayon. Una niyang ginawa, inalis niya yung kasalanan mo. Yun ay dahil sa kamatayan niya sa krus na wala kang kamalay-malay. Hindi mo ba napansin? Makalipas ang ilang panahon, napalayo ka na sa mga bisyo na pinupuntahan mo. Ang buhay mo ay unti-unting nililinis ng Diyos. Naging maalab ka at nagsimula kang magpasalamat sa Kanya. Sa palagay mo, kailangan kayang bumaba sa lupa muli si Jesus at mamatay para sa iyo. Hindi na mangyayari yun.
Magbalik tanaw ka. Tanungin mo ang iyong sarili. Anong kinalalagyan mo ngayon? Ang Diyos na tumawag sa iyo, naglinis sa iyo, ay nananatiling Diyos. Hindi nagpapabaya at hindi nagkukulang. Hayaan ba nating makakilos siya sa buhay mo ngayon? Nais mo ba na maging epektibo ang iyong buhay patotoo sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan? Alam ko na sa oras na ito ay maliwanag na sa iyo lahat. Gagamitin ka ng Panginoon. At sa mga darating na araw, linggo at buwan, mararanasan mong ang sinimulang magagandang bagay ng Diyos sa buhay mo. Nais kong pagpalain ka. Nais kong pagpalain yung mga katabi mo. Kung kayo ay isang pamilya riyan, tanggapin nyo ang basbas ng Diyos sa inyo. Muli, lahat ng bagay sa buhay natin ito'y inaalay natin sa Panginoon. Isang araw, makakamta natin ang lahat ng kanyang mga pangako. Magdiwang ka at magpuri at magpasalamat sapagkat ang Diyos ay sumasa iyo. Samahan po niyo ako sa isang maikling panalangin. Mapagmahal na Ama, salamat sa inihanda mong pagkain, ang iyong salita. Salamat sapagkat patuloy mong itinuturo ang katotohanan tungkol kay Kristo. Ama, palayain mo ang mga taong bihag ng mga maling tradisyon. Salamat sapagkat ngayon ay naipaabot sa mga manonood at mga nakikinig ang maliwanag na aral tungkol sa kamalian ng tao. Gamitin mo ang iyong lingkod sa aral ng iyong ebanghelyo sa lahat ng tao sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa pangalan ng iyong anak na Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Tanggapin po natin ang basbas ng Panginoon. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay mapa sa ating lahat ngayon at magpakailanman. At ang lahat ng iniligtas ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa isa't isa.